Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. Rekta na po tayo. Hindi po pinalampas ngayon ni Senator Marcoleta na tanungin bakit hindi pa nakakasuhan itong si Martin Romualdez. Gayong si dating Congressman Saldico ay meron ng warrant of arrest. Ngayon, ginawa yan dito sa deliberation ng budget ng DPWH at tinatanong ni Senator Marcoleta, yung departamento ng DPWH, kung ano nangyari doon sa mga isinampang kaso at bakit ganun na nangyari. Take note ha, yung mga sumasagot na senador ngayon dito ay sila yung mga sponsor. So wala tayong dapat, kumbaga hindi tayo dapat magalit sa mga senador na nagtatanggol doon sa budget ng isang ahensya dahil yan talaga yung proseso. So ito panoorin po natin, pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot po muna yung subscribe button at the same time palike na rin po ng video, wala naman pong bayad yan, kaya pindot na. So ito panoorin po natin. Ngayon budget deliberation ngayon eh. Ano ba ginagawa dito? Bali, may a-assign na senator na doon sa isang departamento. Ayan po ina-assign ha. Wag mo tayo magagalit doon sa naka-assign kasi talagang ina-assign lang sila para i-defend yung budget ng isang departamento na yon. At isasalang ngayon at pwedeng pag-usapan o tanungin ng ibang senador. Ganon. Para hindi magulo. Diba? So, although he is the senator defending that budget, nandun din yung secretary. O, yan. Para malinaw lang, ha? Nililinaw lang ho natin. At ito nga nangyari dito kay Gatchalian dahil ginisasa ni Marcoleta. Ito, pakinggan natin to. Napakaganda ng kanilang usapan. Mr. President, narinig ko rin po kanina na si Mr. Saldico ay meron ng warrant of arrest. Dako. Tama po. Tama. Bakit po si dating speaker ay wala pa? Nako, patay tayo dyan. Alam ko na iniisip ninyo. Kasi yan din ang iniisip ko nung una ko narinig yan. Okay? Alam ko na, pero mamaya ko na lang sasabihin. Hindi, sige, ngayon na nga. Sigurado ako iniisip ninyo, kasi baka nauna lang. O baka kasi mas nauna si Saldico idiin ng administrasyon bago si Romualdez. Diba? Baka nauna lang. Okay? Pero, chotomate. Wait lang. Meron pang ibang katanungan si Marcoleta. Kasi alam mo, etong si Marcoleta magaling to sa leading question eh. Alam mo yung leading question? Huwag kang magkakamaling sumagot ng sablay dahil meron siyang pinupunto. Pag nagtanong siya, alam niya na yung sagot. Naintindihan ninyo? Pag nagtanong siya, alam niya na yung sagot at yung sagot mo, yayariin ka. Pero dapat kasi yung sagot na yon manggaling sa'yo para mas magisa niya. Kasi kung manggagaling sa kanya, pinangunahan niya na. 'Di ba? Hindi abogado to marunong ito, hindi katulad ng iba. Bali, in short po, bini-event tool po, di ba, ni Marcoleta itong mga kumbaga parang kinakastigo niya. So, binibitag niya. So, sabi nga ni Banat Bay, yung tanong ni Marcoleta, meron na siyang sagot. Pero inaantay niya muna na manggaling mismo dun sa bibig ng kanyang gigisahin para at least yung sagot, kumbaga, niluluto niya sa sariling mantika. Marunong ito na tanungin ka kahit alam niya na yung sagot. Tapos, doon ka niya yayariin. O, pakingge. Wala pa hong kaso sa Sandigan Bayan, Mr. President. So, yung kay Saldico ang yan. So, sabi, bakit wala pang warrant si Romualdez? Di ba, si Saldico meron na. Ang sabi naman nito, medyo kakaiba yung sagot niya, parang, wala pa kasi sa Sandigan Bayan. Kaya wala pang warrant. Ito sagot. Alam ko ho, ito yung mga unang kasong ifinal ho sa kanya. No, pareho tayo ng iniisip. Malamang unang kaso pang final kay Saldico. Ang alam ko po, isa sa ginamit po na katibayan ng pagsasampa ng kaso ay sworn statement ni Orly Gutesa. Yan. Doon ka nadali doon, bata. Hindi, doon ka dadali. Kasi alam mo kung bakit?
naririnig natin sa ICI na ang reason kung bakit kinasuhan si Zaldico ay because of Gutesa testimony in the Senate. Tama, mali. Yan ang sinasabi ng ICI. Ang tanong ay ito. Bakit binanggit si Romualdez din ni Gutesa pero si Zaldico lang ang kinasuhan that time? Bakit nauna si Zaldico? Sabay namang binanggit ni Gutesa. Yun ang punto ni Marcoleta. Oo nga naman, di ba? Kasi kung ginamit yung statement ni Gutesa, bakit hindi gamitin din kay Romualdez? At bakit dinidiscredit ng Senado yung statement ni Gutesa doon sa notaryo, tapos ginamit naman ng ICI? Kung ginamit ng ICI, bakit sinasabi ni Boying Rimulya, wala raw nagdi-link na magtuturo, kahit pala si Bongbong Marcos, sinabi rin niya, di ba, na wala raw ebidensya na nagtuturo na kasabwat daw si Martin Romualdez. Pero, bakit pinakasuhan ngayon ng ICI sa ombudsman si Zaldico gamit yung statement ni Gutesa na iwas itong si Martin Romualdez? So, ibig sabihin, talagang bending the law ang ginagawa dito. Gegets nyo? Kasi nung yan ang alam mo, itong mga, sorry pasensya na, yung mga madadaldal nating opisyal, itong ICI ho ito hindi ho si Sec Dizon kasi ICI naman ho ang nagre-recommenda ng kaso Sila ang fact-finding committee na kinreate ng budol government. So itong ICI, announce noon na ginamit yung statement ni Gutesa para kasuhan si Zaldico. Bakit ni-left out nila itong si Romualdez? Yun ang tanong ni Marcoleta. Ang statement po ni Orly Gutesa sa aking pagkakatanda, Mr. President, meron pong tatlong pangalan. Ang natatandaan ko pong nabanggit doon. Una, yung pangalan ni Representative Eric Yap. Pangalawa, yung pangalan ng dating Representative Zaldico at pangalan ng dating Speaker Martin Romualdez. Ang sabi po ng mga Amerikano, Mr. President, the sauce for the goose is the sauce for the gander. Yun, the sauce for the goose is delicious. yun. Bakit parang... Yun, hindi ko naintindihan kung ano ibig sabihin nun. Mamaya i-search po natin sa Google kung ano po ibig sabihin nun. Ba't po hindi nagsabay? Tama. Yung kay case po ni Zaldico po, ito po yung mga naunang kaso. If you remember po yung inspection ni Secretary Vince at kasama po si Governor Bons Dolor sa Mindoro. Ito po yung naging basehan po ng pag-file ho nila ng case. September 20. So, final ho nila to sa Ombudsman September 29. Hindi mo makaintindihan yung tanong Bakit hindi nyo final ng sabay? Mas maaga po itong kasong to. So ito pong pangalawa, Mr. President, itong pinagsamang pagsusulong ng asunto ng DPW at sa ICI, kasama na po yung dalawa uli, Speaker Martin Romualdez at saka si Zaldico. Ito po ay final po ng ICI sa Ombudsman. Andun na po sa Ombudsman ngayon. Yun nga po, kasama ang DPWH. Yes, kasama po. So, inaasahan po ba ng DPWH na magkakaroon din po ng issuance ng warrant of arrest? Dahil isa po ang ginamit po. Magandang tanong to. Magkakawarat daw ba tingnan nga natin kung ano sasagot ng secretary ng DPWH. Inyong dokumento ay yung salaysay nga ni Orly Gutesa. Kampante po si Secretary Dizon sa kanilang mga nakalap na ebidensya. Yun. At may tiwala ho sila sa Ombudsman na magiging
magiging masino po sila sa pagtitingin ho dito sa mga ebidensya. Ito mga kababayan maganda ho itong sinabi ni Sec Bison, Vince Dizon na meron ng sapat na ebidensya. Meron ng sapat na ebidensya para kasuhan at ma-issuehan ng warrant. Kasi ganito yan, para sa kaalaman ninyo. Para lamang po sa mga hindi po alam ang kasukasuhan, alam mo yung kasukasuhan? Hindi po yung sumasakit pag matanda ka na. Hindi, sa kasukasuhan, di ba ganito yan? Ipipresenta mo ngayon yung iyong complaint, tapos didinggin ngayon ng piskal. In this instance, yung ombudsman yung tumatayong parang piskal. At pag may nakita yung piskal o yung ombudsman na sa probable cause, okay? Although, sa bagong ruling ng Supreme Court, hindi lang probable cause ang hinihingi. Kailangan is yung parang probability of conviction. Kailangan meron. Okay? I am not sure kung ganun din sa ombudsman. Alright? Kasi iba yung sa piskal sa ombudsman. But still, ombudsman ang magpapasa nito o magpapasa nito ngayon dun sa court. Ano ba ang korte dyan? Yung Sandigan Bayan. Okay? So sila ang magpapasa. Ang sinasabi ni Secretary Vince Dizon, true gatchel yan, ay ang laki ng possibility na dapat mawarrant si Romualdez. Yan ang sinasabi ni Vince Dizon. At saka, kung ginamit yung statement ni Gutesa para ma-issuehan ng warrant of arrest si Saldico, dapat ma-issuehan din ng warrant of arrest si Martin Romualdez. At the same time, ma-freeze din yung mga asset niya. Kasi ganun ang ginawa kay Saldico, di ba? Pinris lahat ng asset niya. Dapat ganun din gawin kay Martin Romualdez. Inisyuhan ng warrant of arrest si Saldico dahil ginamit yung statement ni Gutesa. Dapat ganun din yung maging outcome nung kaso dito kay Martin Romualdez. Kaya ang malaking tanong dito, kung i-issuean ba ng warrant of arrest si Martin Romualdez, kasi si Boying Remulla ang magsasampa ng reklamo sa Sandigan Bayan. Ang tanong kung gagamitin din ba niya yung statement ni Gutesa para ma-issuean ng warrant si Martin Romualdez. Kasi kung inaabsuelto ng presidente at meron ding statement si Boying Remulla na inaabsuelto niya rin si Martin Romualdez, talagang magkakaroon ng mekos-mekos dito. At hindi lang mekos-mekos, pati bending the law. Ibig sabihin, yung kanilang pag-aaral, siguro, wag na natin sabihin yung ICI kasi iba yun eh. Ito, yung sa kanyang departamento, DPWH, sa kanyang paghanap ng mga ebidensya, ay malaki ang posibilidad na magkaroon daw ng warrant. Actually, possible na. Talagang dapat magka-warrant. Ang tanong, paano ang gagawin ng ombudsman? Kasi sila bilang DPWH, magpapresenta lang sila ng ebidensya. Ito, dapat ng kasuhan yan. Dapat ng i-warrant yan. So, mag-i-issue ng warrant, korte na. Hindi na ho yung DPWH. Ang pagkakataon nito, ombudsman at saka itong Sandigan Bayan. So, ibig sabihin, somehow, yung influence ni Remulla ang mananaig dito. Naintindihan natin? Kahit anong paghahanap ng ebidensya ng DPWH, kung si Remulla, sasalsalin lamang po yung kaso, yung mga final, at hindi iwawaran si Romualdez, wala din. So ito yung dapat nating bantayan. Kaya nga nagtataka dito si Marcoleta, bakit wala pa si Romualdez? Supposedly, sabay dapat siya kasi sabay naman yung kay Romualdez eh. At saka kay Zaldico na binanggit ni Gutesa. Gusto ko rin pong paniwalaan yung sagot ninyo, Mr. President. Aming salamat po. Thank you. Hindi po ba ninyo ginamit yung kamakailan lang ay pagpapahayag ni Representative Zaldico na ipinadaan niya sa kanyang mga
video recordings. Well, Mr. President, una-una hindi ho yung sworn statement at sa video recording lang ho niya ginawa. So wala hong saysay ho yung kanyang sworn statement. Wala pong saysay yung kanyang statement, hindi pala siyang sworn. Sorry, Mr. President. Pero, Mr. President, kung inyo pong Mamarapatin. susuriin yung Republic Act 6770, Oh. ito po yung charter ng Ombudsman. Kung tawagin po yung Ombudsman Act of 1989. Dito po sa Section 13 ng batas na ito, Mr. President, sinasabi po na the Ombudsman and his deputies as the protectors of the people shall act promptly as complaints filed in any form or manner. Hindi po sinasabi rito, Mr. President, na kinakailangan nakanotaryo. Kasi baka mamaya peki na naman ang nakuha niyang notaryo. So kahit na walang notaryo, in any form or manner, Nayari siya doon, ano? Yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Kaya talaga very good to si Marcoleta eh. Pag siya nagtanong, alam niya na lahat yung sasagot mo. Kasi kabisado niya yung yung batas at tatablahin ka dyan sa batas. Yan, sinight niya yung ombudsman na hindi naman kailangan ng sworn statement. Importante yung mismo ng pahayag ng tao. sa ibang mga desisyon nga po o aksyon ng ombudsman, kahit na anonymous po yung letter pinapatos po Kita ninyo? Yari siya doon. So, parang bagang sinasabi ni Marcoleta dito, itong ombudsman, talagang naglalaro. Ibig sabihin, dinidribble yung kaso ni Remulla para hindi siya mawaran. Di ba? So, malinaw na talaga kung bakit yan inilagay ni Bongbong Marcos bilang ombudsman si Boy. Yeah. Kasi, tama nga naman, nasa batas na kahit anonymous yan, chismis yan. Pero hindi to kay Saldico, hindi siya chismis Kasi, malinaw, siya yung aakusa. So, bakit ayaw pang imbestigahan hanggang ngayon ng ombudsman si Martin Romualdez? Yung presidente, medyo pa yan kasi immune ng presidente sa kahit na anong kaso. So, hindi siya talagang, hindi madali. Through impeachment lang talaga pwedeng kastiguhin yung presidente. Pero, ang nakakataka, di ba? Bakit ang Kongreso ngayon, bakit wala pa nagpa-file, wala man lang nagsusulong na impeachment labang kay Bongbong Marcos, despite the fact na marami siyang mga violation na pwedeng gamitin para ma-impeach ang presidente, tulad ng paggamit niya ng illegal na pulburon, di ba? Yung kanyang incompetent, di ba? Yung grave abuse of authority, mga ganun. Pero bakit wala pa rin? Ngayon, sa ombudsman naman, depende talaga kung sino yung nakaupo at kung paano niya i-interpret yung mga kasong lumalapit sa kanya, yung mga naririnig niya. So, talagang nilagay lang si Bonjing dyan, si Boying Remulla, to bend the law. Ngayon, siya yung magsasabi kung ano yung nararapat at ano yung hindi. Siya yung magsasabi kung mayroon bang probable cause o wala. So, mag-aantay talaga tayo kung anong mangyayari dito sa pagsasampa ng kaso kay Martin Romualdez. Diba? Nako po, patay tayo dyan. Ito po hindi po letter. Hindi anonymous letter. Siya po ay nagpahayag sa kanyang mismong Facebook page. Hindi po ba ninyo naisip na baka pwede nyo i-fact-check naman? Baka may katotohanan naman. Hindi po natin sinasabing walang katotohanan o may katotohanan. Nasa sa inyo po kung mag-i-initiate po kayo ng evaluation sa kanyang mga paghahayag. Meron na po ba kayong nagawang ganong aksyon, Mr. President?
Mr. President, Senator Marcoleta, ito po ay nasa discretion na po ng ombudsman. Yun ang gusto niyang palabasin. Hindi, kasi baka nagtataka kayo, bakit kaya tinatanong ni Marcoleta etong DPWH na wala namang kinalaman doon sa kaso? Actually, merong kinalaman sa kaso. Pero doon sa warrant, hindi DPWH. Ngayon, lumalabas na sabi nga ni Gatchalian, wala na po ito sa DPWH. Nasa discretion na po ng ombudsman. Sa madaling salita, Kumbaga kumukuha rito si Marcoleta ng simpatya, ng approval or ng pagsang-ayon na yung sinasabi ni Marcoleta tama. So kumukuha siya, sinabi ni Senator Gatchalian na tama yung sinasabi ni Marcoleta na nasa discretion nga ng ombudsman. So kumbaga dito, mahihirapan si Boying Rimulya na tablahin yung sinasabi ni Marcoleta kasi sinang-ayunan nito ni Senator Gatchalian. madaling salita, si Rimulya ang mabagal kumilos. Gago! Si Rimulya ang nagdi-dribble. Gago! So durog na naman dito si Rimulya. Gago! Sila po ang So, yan talaga, mag-aantay talaga tayo. Kaya titingnan natin ngayon kung ano yung magiging aksyon dito ng ombudsman since malamang sa malamang naman naririnig at napapakinggan nito ni Boying Rimulya yung naging deliberation dyan ng budget ng DPWH. At alam niyang binabanatan siya ni Marcoleta. Ngayon, nakay Boying Rimulya na ngayon, kung magpo-prosper yung pagkaso rito kay Martin Romualdez. So yan ang aabangan natin kung talaga makakasuhan nga at may issuean ng warrant of arrest itong si Martin Romualdez. So maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.